Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paulo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay tungkol nga dito sa shooting ng Kim Pao. Napakatahimik kasi nila sa ngayon. Kaya eto po at tatalakayin muna natin ang ilan nilang mga ganaps sa kanilang shooting. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo guys ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kay Kim Chu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And speaking of Kim Pao, nako, alam niyo naman, ang hilig pong pagtapatin ni Jay at saka ni Kim. Well, ako wala na akong problema dito kay Jay. Yung mga fans lang naman ang maingay. Ngunit sa balit tatapwat dahil nga sa siya ay naging calendar girl din ngayon. At tinapat din na kay Kim Chu for 2025, hindi maiwasan nung iba na pagkumparahin yung dalawa. So ako guys, wala akong galit or wala akong ines dito kay Jaina dahil nakafocus naman po ako kay Kimi. Ano naman pakialam ko sa kanya para pag-aksayahan ko siya ng oras, hindi ba? And marami na rin ngayon guys sa mga Kim Pao fans na wala na ring pakialam. Pero alam nyo naman, dahil kay Paulo, minsan pong naging ka-love team nitong ni Jay, si Pao, ay yung mga netizen, mga casual viewers, hindi maiwasang pagkumparahin yung dalawa. So, eto po sila, panay po ang pakalat, panay po ang pagkukompare kay Jay and kay Kim. So, ito yung mga bagay na wala na tayong control. Bilang fan, yes, nakokontrol natin, ayaw na natin pag-usapan, pero ang publiko, hindi na natin yan maiiwasan. Lalo na't may upcoming movie, si Kim and Paolo, tapos parang sagasaan na to ni Jay and Kim sa paningin ng mga tao. So, yung mga casual viewers, mga netizens, yun yung hindi na natin makokontrol. Patuloy at patuloy po na kakalat yan sa social media. Nakita nyo naman yung mga pages, talagang even siguro mga vlogger susunod na po yan, kagaya nila Ogie, yung mga malalaking showbiz insider, ganyan. Imposibleng hindi po pag-uusapan. Imposibleng hindi yan gagawa ng ingay sa social media. Tayong mga fans, inuulit ko, kaya natin na i-ignore, pero hindi na natin makokontrol kapag buong publiko na po ang nag-usap-usap tungkol dito. Hindi may iwasan yan dahil parang banggaan na nga po ang, kumbaga sa paningin nila, banggaan na to ni Jay at saka ni Kim. Marami nang makikisawsaw, etc., etc. Ewan niya, ganyan na eh. Ganyan talagang showbiz industry eh. So, ganun talaga. Sabi nga dito guys, labanan pala. Sinong panalo? Sino dito guys yung hindi nito pinansin, hindi na naki-engage. Anyway, meron ditong mga nagsagot, sabi dito, si Kim daw ang gusto nila, hindi bastusin. Ngunit, sabi naman ng isang netizen, hindi bastusin, tingnan mo nga, puro butas katawan, saang banda desente dyan, pati pusod may hikaw. So, sabi naman dito nitong isa, Kim Pao fan naman na bilang tawag dito, depensa kay Kimi. So, sinasabi mo na hindi decente ang tao pag may piercing, di ikaw nang malinis. Totoo naman kasi, hindi mo naman nasusukat yung pagkatao mo dahil lang sa may piercing ka. Anong ginawa nung hikaw sa puso sa kanya? Anong ginawa nung piercing para sabihin na masamang tao na si Kimi? Gumagalaw ba yun? Nagmumura ba yun? Hindi naman, 'di ba? Tapos sasabihin hindi decente. Ewan ko, yung utak ngayon ng mga tao ang lalabo. Ang dami-rami na pong sabaw sa panahon ngayon.
Samantala, nakita ko lang guys sa Facebook, meron pala pong party or Christmas party para po sa Julie Bakeries. Employee siguro ito guys. And dapat nandito rin si Kimi. Pero parang sa Ate Lakam, yung kasama nila dito, wala pa siguro si Kim Chu. Or baka hindi makakadalo si Kimi sa sobrang dami po niyang ginagawa. Baka puspusan na yung kanilang kanila pong shooting. Kailangang matapos, magiging busy na ang mga people, kailangan mapaghandaan, lalo na ang pagdating po ng January dahil magsisimula na guys ang fan service ng Kimpaw. So I hope talaga na na maging maganda, smooth, maganda ang pagtanggap, and I think dapat talagang targetin nila ay yung mga casual viewers kasi given naman na po sa mga fans na panonoorin yan. Kahit hindi sila mag-promo sa mga fans, panonoorin yan. Kaya dapat targetin po natin yung mga casual viewers. Sana makarating si Kimi guys dito para mapasaya po niya yung mga yung mga nandito. Marami po ang mapasaya at makikita siya sa personal. Pero kung busy naman si Kimi, okay lang din naman. Maunawaan naman siguro nila nandiyan naman po si Ate Lakam para hindi nila isipin na si Kimi is snob. Samantala, dumako naman nga tayo guys dito sa behind the scene ng Kimpaw. So mukhang hindi po maganda ang simula ng Kimpaw sa movie na to dahil kita niyo naman sa teaser, hindi ba? Bigla na lang na nakawan ng halik si Kimi or si Sari. Kung di tayo nagkakamali, Sari ang kanyang pangalan. So, mukhang bardagulan muna to guys, bago po maging lovers yung dalawa. Huy, grabehan yun. Nakaka-excite. And mukhang bad boy yung datingan ni Paulo. Pero ang tino naman niya doon sa sa kanyang suot, kung tamang hula natin, na runaway groom, itong si Paulo Avellino. Pero bakit ito parang bad boy, siga-siga sa kanto, tambay, ganon. Ano kayang karakter nitong si Paolo na talaga, excite talaga siya? Anyway, dito guys sa BTS, they shinare sa TikTok. Grabehan, thank you so much sa paayuda. Ito mukhang, ito yung scene nila na kung saan may pag-aaway, tampuhan yung Kimpaw. Uy, yung character ng Kimpaw, kayo naman. So, mukhang may tampuhan, sagutan pa yung dalawa. And ito nga, biglang umalis nilayasan si Paulo doon sa kabilang gilid sa isang tabi Mukhang medyo naamoy na natin guys yung magiging kwento nito. Mukhang from Bardagulan to lovers ang peg. Ganon. Mukhang bad boy to good boy. Ganon. Kaya siguro may love will make you disappear. Your old self will disappear because of love. Ganon. Kayo guys, may naiisip na po ba kayong may naiisip pa na ba kayong magiging daloy yan ang kwento ng movie ng Kim Pao. Spoiler. Anyway, churi-churi lang naman. Di pa rin natin mababasa, malalaman yung buong kwento dahil lang sa maikling clip. Pero at least, di ba, lalo pong nabuboost yung excitement natin tuwing may nakikita tayo na BTS ng Kim Pao. Lalong umaalab, yung excitement natin. Sana po maging blockbuster po talaga siya at ma-meet po yung expectation. Hindi lang po nating mga viewers, kundi po ng mga nagtatrabaho dyan, director, nasa likod ng camera, at sila Kim and Paulo. Kasi pinagtrabahuhan nila yan So, yun lang po muna ngayong gabing ito guys sa ating update. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!